Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Noon, pag may nagkasakit sa pamilya, agad may pangamba. Hindi lang dahil sa sakit, kung hindi dahil sa takot kung saan kukuha ng pampagamot. Mahal ang gamot. Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautusang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa. Mr. President, pwede payakap. Tulad ng Yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines. Ang yakap, by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan ma-hospital. Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin para hindi na uabot sa malubhang sakit. May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care. Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho, isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito benepisyo, kung hindi ka panatagan para sa bawat pamilyang Pilipino. Ito ang Presidential Broadcast Service Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 9:09 sa aga. Sa Western Visayas, Panay Island, na tinamaan itong island-wide blackout. Ang pagsulod mo gid sa Maasim watershed. Pinaka-purpose nila ini para sa operation nato. We have that in collaboration with the Department of I am Health. again standing up. Mapiktahan ang ila freedom of expression. Sa Office of Civil Defense naman po. Balita, issue, kag iban pa. Diri sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Mayong aga Pilipinas, mayong aga Western Visayas. Siyudad kag probinsya sang Iloilo kag kutob sa malabutan sang amon pagserbisyo. Dinggaman nga bahin sang kalibutan naghatag kami sang katahuran. Mayong aga good morning sa inyong tanan. Welcome sa isa naman edisyon sang pagpangalagad sang programa Balita, Issue kag Iban pa. Adlaw na kita karon sang Webes, Mayo 28, tuig 2026. Ini na mga biyanay ika-4 kag katapusan nga Webes karong nga bulan sang Mayo tuig 2026. Sa kinaandan, maging kaupon ninyo, tugtog alas 9:55 sa mga aga. Ako ang inyong alaga, JP Hervas. Sa aton mga sugitag palamati all over Western Visayas, mga kultura naton gikan sa probinsya sang Aklan, Antique, Capiz, Guimaras kag Iloilo.
Sumuman sa aton nga mga utod sa Negros Occidental, mayad-ayad nga aga sa inyong nga tanan. Ginatambyaw taman sang isa ka mayad-ayad nga aga ang tanan nga mga overseas Filipino workers and Filipinos living abroad nga nagaupod sa aton pagpangalagad pinaagi online. Mabiyan ang palatuntunan, balita, issue kag iban pa sa rang nga mabatian live sa 585 kHz sa lilisuan sang inyo mga radyo. Live man kita nga mabatian kag masaksihan pinaagi sa official Facebook page sang Radyo Pilipinas Iloilo. Na masobra 100,000 nga followers sang Radyo Pilipinas Iloilo sa social media, particularly sa Facebook mga biyan. Mayong aga gid sa inyong nga tanan. Sa aton nga pagpangalagad sa mga adlaw sang Webes, lakip sa aton sining pag-aistoryahan mga biyan ang pila ka mga updates gikan sa nanituhay nga ahensya sang gobyerno, particularly ang Department of Agriculture, Department of Trade and Industry kag Department of Agrarian Reform. Mangingkaw po naman sa aton nga pagpangalagad sa aton nga edisyon sa mga aga ang pinuno sang Technology and Livelihood Development Center sa Provincial Government of Negros Occidental, si Ma'am Liberty Alarcon. Ibaloon nato mga biyan ang nangin madinalagon nga pagpanumbalik sang Negros Occidental sa bag-o gilamang natapos nga International Food Expo kon IFEX Philippines 2026 ang ginhiwat mga biyan sa World Trade Center sa Metro Manila. No less than the First Lady Lisa Araneta Marcos ang isa sa mga nagpadulong sa booth sang Negros Occidental sa pagbukas sang sining aktibidad. Pila bala ang natipon nga kita sang aton sining Negros Occidental Provincial Government. Pila bala ang nagpasakop ng mga MSMEs gikan sa nasabit nga probinsya. Kag kamustahon man naton ang mga pagtinguha sang opisina ni Ma'am Liberty Alarcon sa ila sini pagpabaskog sa mga MSMEs sa Kabanwahanan pinaagi sa One Town, One Product o kun OTOP Hub. Pila na ba ang OTOP Hub sa probinsya sa Negros Occidental? Kag ano nga mga suporta ang ginapalabot sang ila sining opisina para nga mas makilala ang mga produkto gikan sa Kabanwahanan. Ina ang aton nga pagapatmaton mga biyan sa aton nga pagpangalagad sa indigid lamang madugay. Sa sining oras, check anay naton ang latest update sa lakat sang panahon. Ibalo naton with Pag-asa Iloilo mga posible panyempo sa bukadlaw sang Webes. Kag ang latest nga monitoring sang ila sining nga opisina sa ginabantayan mga biyan nga bagyo. Ibaloon taman ang posible maximum heat index sa mga adlaw sang Webes diri sa syudad sang Iloilo, pati na sa iban pang mga lugar sa Western Visayas. Kaupo naton sa piyak nga linya para maghatag sa aton sang latest update gikan sa DOST Pag-asa. We have Engineer Leonor Silvestre. Ma'am Leonor, good morning. Hi, hello, good morning. Muna ang aton latest weather update para sa karon nga adlaw sang Thursday, May 28, 2026. Southwesterly wind flow ay nag-aapekto sa may Palawan kag western sections of Visayas kag Mindanao. Then trough of tropical storm naman ay nag-aapekto sa may eastern section of Mindanao. So ang ining tropical storm gina-monitor natin outside sa ating Philippine area of responsibility ay gina-estimate natin base sa mga available nga data nga ang iya sentro. Ang lokasyon sa iya sentro ay may kalayoon 1,195 km east of eastern Visayas. May maximum sustained winds nga 65 km per hour near the center, kag gastanas nga up to 80 km per hour. Ang iya hulag ay pa north-northwestward at 20 km per hour. Then, base sa atin nga outlook forecast, ang ini nga bagyo ay posible magasulod sa atin nga Philippine Area of Responsibility subong gabi or buwas sang kaagahon. And then once magsulod siya, paghahatagan natin siya sang local name nga si Bagyong Domeng.
Then diri naman sa Western Visayas, maga-eksperyensya kata sa magal-umon ng kalangatan nga may mga paglaptalap ng mga pag-ulan, panglad kag panagob, tugas sini sa southwesterly wind flow. Mahina tubtob makasarangan naman ang hangin naton nga magahalin sa direksyon southwest to south, nga magadalas ang makanay tubtob makasarangan nga pagbalod sang aton kadagatan. Forecast temperature natin generally nasa 26 to 34 degrees Celsius. Forecast maximum heat index ay posible magalabo at 42 degrees Celsius. Ang adlaw nagbutlak gining alas 5:26 kaginang aga kag magatunod ini alas 6:08 karon sa hapon. Kag muna yung aton latest weather update. Halin diris may Iloilo Doppler Radar Station. Ako si Lenore Sylvester. Madamo agad nga salamat. Ma'am Lenore, sa aton sini nga pag-check ma'am, sandig sa hulag sini pataas giman ni ma'am, no? Wala ni saya sang tendency nga mag-landfall ang magasulod nga bagyong Domeng. Yes sir, manabo ang chance nga mag-landfall ini ang bagyo sir. So sa dagat din siya, yes sir. I see. So no worries kita ya ma'am sa mga kultura naton na-mention sa nagligad nga daw ma'am nga posible nga mangin maulanon ang western portion sang pungsod Pilipinas with this current nga hulag sang bagyo ma'am. May posibilidad sa gihapon nga mangin maulanon ang aton nga panyempo with the presence of bagyong Domeng within PAR. Yes sir, kay possible ni sir sa once magsulod siya kag mangin ma-reach niya or mag-intensify niya into typhoon category. So, ma-intensify niya man ang southwesterly wind flow nga which is currently nag-aapekto sa atin. So, possible nga by weekend, sir, ay ma-inulanan kita, sir. See, ma'am, pero mabalanta na ba lang, ma'am, as early as now, kung ano ka bugat o kung ano ka damol ang mangin pag-ulan sa maabot nga weekend, lauman bala naton ang heavy rainfall gid abangod sang sining bagyong Domeng? Well, possible, sir, mga light to moderate with at times heavy, sir, nga mga pag-ulan-ulan, especially sa may Andico or sa western part sa atang pungsod, sir. Sa mga kultura naton, ma'am, mga biyahe sa mga weekend, padulong sa nanay tuway ng mga isla, sa mga mangingisda naton, ano ang panugyan sang Pag-asa? Ano lang kita maghalong kag stay updated lang kita sa aton nga anong ang ginamonitor nga bagyo, sir. Ayun. Ma'am Lenore Sylvester, for your time and information hatag sa Radyo Pilipinas. Madamo gid ma'am nga salamat kag padayon. Welcome, sir, kag maayong aga sa inyo sa laban. There you have it, mga biyan, latest update sa lakat sang panahon gidulong sa aton sang Pag-asa Iloilo. So, mga biyan, nabatian kay Ma'am Lenore Sylvestre nga may ginamonitor karon nga bagyo outside of Philippine Area of Responsibility nga posible magsulod sa aton nga PAR. Karon iya sa gabi kag pagatawgon nga bagyong Domeng. Pero nakit-an taman sa satellite image nga gina-share sa aton sining Facebook, mga biyan, nga pasaka ang ini nga bagyo kag wala sang tendency nga magalabay ini in any land masses o kung magalandfall sa aton sining pungsod o lunsay sa kadagatan ang ulag sang siniiyang bagyong Domeng. Pero diyon nga malabot sini ang typhoon category, posible sini nga ma-enhance, mga biyan, ang hangin nga nagadala naman sa pag-ulan diri sa western portion sang pungsod. Ang ni Ma'am Lenore kay ina heavy to moderate or light to moderate rainfall. Kahit kung kaisa may tendency, mga biyan, nga mangin heavy ang mga pag-ulan. Kaya sa aton nga mga kulturan, padayon gid nga mag-monitor sa update sang Pag-asa. Let's hope and pray nga ining ika-4 ka bagyo nga magasulod karon sa Philippine Area of Responsibility, hindi magdala sang tanto nga kaharitan sa aton sining nga mga kauturan, especially sa mga lugar nga masami ginalabyan o kung ginaigo sang pagbaha kag mga landslide. Ang oras sa Radyo Pilipinas alas 9:20 sa aga. Maghahatag lang kita sa malipot nga pahanumdom sa atong pagpanumbalik
Mangin ko po na naton ang pinuno sa Technology and Livelihood Development Center sa Provincial Government of Negros Occidental in the person of Ma'am Liberty Alarcon. Ibalo naton kay Ma'am Liberty mga biyan ang mga pagtinguha sa ila sa ding opisina nga mapakilala kag mapasanyog ang mga produkto sang Negros Occidental. Ini kagiban pang impormasyon pagkatapos lamang sang malipot nga pahanumdum. Sa bawat pag-alis ng isang OFW, may pangarap. Pero may takot din. Takot na sa pag-uwi. Wala pa rin kabuhayan, walang kasiguruhan. Pero nagbago ang kwento. Sa pagsisimula pa lang ng Department of Migrant Workers, maliwanag ang direksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Itaguyod ang National Reintegration Program. Ito yung program ng Department of Migrant Workers para tuloy-tuloy ang tulong sa kahit nakauwi na yung OFW, ay may tulong pa rin sila natatanggap sa pamahalaan. Sa kanilang pag-uwi ay dapat ganap ang tulong at suporta, hindi mga government agencies na magkakahiwalay, kundi sanib puwersa. Mula sa mga training para sa pag-eempleyo at pagninegosyo, binubuksan ang mga oportunidad na dati sa ibang bansa lang natatagpuan. Last week, personal na binisita ng Pangulo ang iba't ibang training na ibinibigay ng DMW, tulad ng negosyo ng soap making sa Laguna. Isa ito sa mga negosyong ngayon nagbibigay ng bagong kita at bagong pag-asa sa ating mga OFW. Isang dating seaman, chef at housekeeping staff. Ngayon, mga negosyante na. Sa pagninegosyo, gumagabay ang Department of Trade and Industry. Ang laki ng ginawa nilang sakripisyo para magtrabaho sa ibang bansa. Tinatawag natin silang bagong bayani. Tapos dapat naman, pag uwi nila, meron din tayo may tulong sa kanila para patuloy naman ang kanilang anak. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang pag-uwi para sa mga OFW, hindi nakatapusan, kundi isang matapang na simula para sa ating mga bagong bayani. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 9:23 sa aga sa gihapon, nagapamati kamo sa pagpangalagad sa programa Balita, Issue kag Iban pa. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Mga biyan, as mentioned earlier, mangingkupod naton sa atong pagpakalagad sa buong aga ang pinuno sa Technology and Livelihood Development Center sa Provincial Government of Negros Occidental, no less than Ma'am Liberty Alarcon. Ma'am Liberty, good morning and welcome sa pagpangalagad sa palatuntunan Balita, Issue kag Iban pa. Sir, mayong aga sa tanan nga nagapamati sa imo sa bunga programa. Kag madamo ina salamat sa sining kahigayunan nga ginhatag mo sa Province of Negros Occidental, specifically sa Office ng Provincial Technology and Livelihood Development Center para maging kabahin sang imo subong programa sa sining aga. Dungogid namon ma'am nga makaupod ikaw kag ang imo nga opisina sa aton nga pagpangalagad sa bunga aga. Thank you for gracing us sa aton sining nga edisyon sa bunga aga. Ma'am, we heard nga naging successful ang liwat nga pagpanumbalik sa probinsya sa nga Negros Occidental sa ginhiwat nga International Food Expo dito sa Metro Manila. Pwede mo ba lamang mahatag sa aton ang detalye sa nga pagpasakop sa Negros Occidental sa IFEX 2026? Sige sir, sa sininga tuig 2026 ginakalipay gid sang Province of Negros Occidental upod ang aton nga Department of Trade and Industry Negros Occidental nga natagaan kita liwat sang kahigayunan nga maging kabahin sang IFEX 2026. Kapasalamat gid kita sa suporta sang aton nga governor si Gov Eugenio Jose Vilacson, syempre ang aton diri nga Vice Governor si Vice Gov Alonso, aton mga board members kag ang amon nga provincial administrator si Attorney Refrando P. Diaz kay sa ila syempre nagahalin ang tudo nga suporta para ang ini nga kahigayunan sa dako nga pagmarket sang aton nga mga local nga mga products diri sa Negros matigayon kag ang isa sa mga platform of course is ang aton nga IFEX International Food Exposition dito sa World Trade Center. So subong sir
daw ka successful gid man no sa aton nga pag join dito sa activity kay tungod sa 3 ka adlaw ang aton nga sales naglabot sa 412,741 pesos kag sa mga business to business na meeting sa aton dito nga mga international buyers kag mga national buyers naka book up kita sang mga Mascovado, mga interesado lang mga buyers sa muna ilag ginapangita sa diri sa Negros, Mascovado, mga toasted pastillas, banana chips, no? So diri kisado hindi ta siya masapakan pero sa international market gali dako ang potential sang sina nga mga produkto. Wow, grabe, nakadako sang inyo ma'am nga natipon nga kita sa idalom sang sining aktibidad in just 3 days, no? 6 digits ang natipon sang inyo sining probinsya. Ma'am, may pila ka mga MSMEs ang inyo nga ginpadala kag ano bala nga mga produkto ang ginpasundayag sang Negros Occidental sa siniiyang expo? Oo. Sa sininga tuig, sir, sang last year 27 lang ka MSMEs na na-qualify ng ilang produkto para sa IFEX. Kaya may mga qualifications sa IFEX mo. Dapat may FDA ka, may LTO ka, license ng imong product, no? Kaya para daw ready for international market. So sa subong nalipay kita, kasi sa tudwa campaign sa Provincial Government of Negros Occidental, TLDCB, sa sining office, kag upod man ang ato niya Department of Trade and Industry, nakadala kita sang 42 ka MSMEs nga magpasundayag dito sa ilang mga produkto. So halina siya sa pati sa amay, mga oils, mga canned goods, meat, no? Dala-dala tatutanan, mga squid, may mga muna to ang mga produkto nga daw namian gid sila, mga coconut, nga mga products, no pagkid. Basta sa isari-sari nga products ng dalata dito para nga tagaan tanan kahigayunan nga ma-market nationally kag internationally. Ayun, 42 ka mga MSMEs carrying sa tuhay nga produkto sa nga Negros Occidental gid ang ginpasundayag sa nga inyo ma'am nga probinsya. Ano ma'am ang mga nakita naton nga mga benepisyo no, sa pakilala sa mga produkto ini, although I do believe nga kilala na ini nga daan sa mga Pilipino, pero what's the benefit no kaga grabe gid ang suporta sa inyo sining opisina nga mas makilala pagid ang mga produkto sa Negros Occidental? Ang inibili sir nga platform nga gina-market ginaton nga tudo ang aton diri nga mga local nga products kay diri sa province of Negros Occidental nagapati kita nga kadamo sa nagapangabuhi paagi sa pangempleyo pero mas madamo ang nagapangabuhi paagi sa gagmay nga negosyo. So amo na siya nga ang pag-market sa sining mga local nga products isa gid sa mga nami nga opportunity para nga ang pangabuhian sang sining gagmay naton nga mga negosyante mabuligan gid no kag amo nang ang nanamian ta sa sininga pag-implement sa programa sa province of Negros Occidental kay wala labot bala sir nga naga-market kita sa mga local nga products sang aton nga mga existing nga mga MSMEs may ara pagid mga MSMEs diri or mga asosasyon pa lang nga sa una wala pa na sila sir product pero paagi man sa skills training nga gina-conduct sang sininga office sa ilabi nga asosasyon ga-develop kita sang product gamit ang mga raw materials nga mayara sila sa ilang locality, no? And then, pag ma-develop na siya, ginabuligan sila naton sa packaging, labeling, tanan nga kinanglan nila until such time nga ma-reach naton ang aton nga goal nga ma-market agad ang ilang produkto. Kaya ginapatay na naton ang stigma lang hala, sige lang tanan training, hatag nga hatag, sang tanan nga maginapangayo, sang aton dami nga mga requesting party, pero after sinamay man magkinit anay, mayo man hindi. So kisa do kabalikan kita nga do ginausikan naton yung resources ang aton nga gobyerno. Tini subong sa TLDC kung magpa-training ka, una gid ginapanaog ang team dito para i-assess kung ano gid balang interest ninyo, ano ang mga raw materials nga mayara kamo dira, kag bala may market na siya. Kag pag makita na siya gani ang results ng assessment, kami na nagabalay sa training nga ihatag sa requesting party. And then pag mag-training na, sudlan pag sa mga financial literacy, financial management, tanan na kinanglan nila, magsugod sa business na ginatawag, mag-implement sa business na ginatawag,
until nga ma-market ginato ng ilang product. Kaga diri sirs kung mag-ano sila, kung let's say may product na sila ang ilang produkto kung sa layo sila ginasugat pag ginasang province, Wow. wala problema. Hindi nila mapadala diri sa showroom sa province naton, gina-schedule na siya nga ipakuha ang ilang produkto. Tapos ang tanan nila nga packaging, labeling, pag nila kaya, gina-provide pag sa province until such time nga makaya man nila. Kasi syempre namin man niya kung independent agad sila sa ulihin. Kana matian ma'am nga the market promotion is just one of the many interventions nga palabot sang inyo sini nga opisina sa mga kauturan naton nga mga magagmay nga negosyante from the very beginning gali ayara na ang inyo sini nga opisina to see to it nga makaya nga mag-asenso o kun magsanyo gid ang mga negosyo nga ini despite starting from scratch or starting from zero. Yes, sir. Ma'am, speaking of market promotion, isa man sa mga pangunahan karon sa inyong opisina in partnership with the Department of Trade and Industry ang pagtukod sa mga OTOP hub o kun One Town One Product Hub. Kamusta ma'am ang pagpatuman sa OTOP hub program sa inyo sining probinsya? Ang OTOP actually nga program sir iya gina ka Department of Trade and Industry, no? Sa diri sa Negros Occidental ang aton diri nga provincial director is si Engineer Lena Cardinal. Kami sir, gahanga gid kami sa inabalang agency diri Subong. Kay grabe gina ang ila pagpasanyog sa sina nga nga programa nga nagapang town to town gina sila para lang ang isa ka city or municipality diri sa province of Negros Occidental ma-highlight gid nila ang ina nga programa kag makatipon gid sila sa ila nga mga MSMEs kag mabuo ang ina nga OTOP nga hub sa ilang cities kag municipality. So diri sir sa province of Negros Occidental naman niya nga mo naman niya nga counterpart diri is kay tungod na nga mga MSMEs dira sa mga locality, mga local nga sa mga municipality kag city sa Negros Occidental. Ang ila products ginabuligan man sang sang provincial TLDCB or sang province gid as a whole. So gina-encourage gina sila namon nga iugyo na nang ina sa nga programa kay para nga kung makabot dira ang implementation gidya sang OTOP sa ilang locality, may mga products na ang ilang city or municipality kag dira maging kabahin sila sang ina nga hub. Kung sa diin ma-display ang ila dira nga produkto. So wala labot nga ang aton province may ara gidya sang inaiya nga showroom, no, kung sano pa muning pangkabilugan, ang aton diri nga city kag municipality may ara pa gidya OTOP na hub. Kag ina siya mo naman na siya ang daw gina isa-isa gid sa aton nga Department of Trade and Industry Negros Occidental. Ayun. Ma'am, well I understand nga hindi ni primary mandate sa inyong opisina ang pagpatukod sa OTOP hub no. Considering nga iyagid iniya sa Department of Trade and Industry, but do you have the list ma'am or the numbers sa mga OTOP hub dira sa inyo ng probinsya? Sa Subong sir, ang nagbigad, ang nabalaan ko lang, do kadamo nagid sang wala nagid ko bala sir sang number nga exact gid nga nga mahatag Subong kay ang records sang OTOP hub nga na launch na nga updated ara sa aton nga Department of Trade and Industry. Ang amo nang gid Subong sir sa diri sa provincial TLDC, ang number siguro sang mga MSMEs nga sa Subong do nag-participate man sa mga OTOP hubs nga na-establish na sa aton nga mga respective nga mga towns. So diri sa TLDC Subong may 106 di ka individuals mo nga MSMEs nga ginasupport sa aton nga province kag 17 ka mga associations nga more or less may 50 each ka members, so may mga 500 ka members nga sakop sang sinang asosasyon nga gina-assist man sang sining office sa pag-market sang ilang produkto. Kag ang ini sila tanan, gina-encourage sila namon nga kung may OTOP hub gani nga na-establish sa inyo nga town ang inyo produkto, inyo gidira dalon. Kay para padayon ang pag-market hindi lamang diri sa provincial showroom or kung diin pa da nga mga marketing avenues sang province, pero dira mismo sa inyong locality, ma-market ang inyong product. Kaya pero may ginanamon, sir, gina-emphasize nga
sa dira gani sa inyo gani mga kantin nyo lang gani sa eskwelahan nagabaligya gani isang mga chips nga let's say mga Mr. Chips, di ba? Mga Chippy. So diri sa province of Negros Occidental damo ka na subong makita mo. Tapos hambal nila gani mas healthier kay ang raw materials siya gamit pa ang raw materials nga mayara sila lokal. Ayun. Ma'am, na-mention mo man kay Ina nga aside from this Auto Popular One Town, One Product Hub established no, sa mga munisipyo kag syudad, may ara gidya regular showroom ang inyo sining opisina. Ano nakalawig ini ma'am kaga diin ini nahamta? Ang showroom gid sa sang province subong nga dako ari diri sa ginama-manage, gina-operate sang Provincial Technology and Livelihood Development Center ang TLDC. Ako sa diin ari ako diri na-assign. Located di siya, sir, sa likod sang aton nga food terminal, no, lapit lang sa Ayala. So diri, sir, naga-display kita sang mga sari-sari nga products nga food kag non-food sang aton nga mga local MSMEs. Kag ang nami na di, sir, kay kung may produkto ka na, dalon mo di. Kung food na siya, i-check na sa sang aton nga food tech. Kung non-food siya, may ari man kita team diri nga naga-check dira. Pag okay na gid gani tanan, so ikwaon na o okay na makasulod ang imo product diri for marketing. Kag diri bala, sir, kung ibutang mo ding imo produkto wala ka gid bayran, idagdag mo di at 100% capital. By ordinance, allowed kami mag-markup 30%. So ang 100% mo yang presyo diri ibalik gina sa imo. Tapos ang 30%, ang 20% amo nang gabalik sa province for operation, logistical, nga pagpadalagan sa aton diri nga showroom. Kag ang 10%, sir, amo nang aton ginahatag sa tanan nga managadala sang ila nga mga friends, mga tour operators na bala, ginatagaan tama na sila sang counterpart nila. I see. So para tanan buhi-buhi Kanami kay ti wala sang paligban nga bulanan o kuna simanal nga renta wala, sir. ang aton sini nga mga MSMEs kag 100% sang ila sini nga regular nga presyo ang magabalik diya sa ila. Ma'am, ano nga mga produkto for guidance ang aton sini nga mga kauturan nga wala pa nakabisita sa inyong nga showroom and are about to visit, ano ba lang mga produkto nga mahimo mabakal sa sini nga showroom? Oo. Sa non-food, sir, damo kita diri. May kita mga t-shirts, may kita mga bags, may kita mga candles, mga oils, no? Mga buting-ting sa panimalay, mga bags, basta damo na di, sir, no? Nga himo tanan sa aton yung mga lokal diri sa Negros. Sa mga food naman, sir, damo tadi mga chips, no? Mga taro chips. Tanan, sir, nga mga pananom nga na-develop into chips. Dawari na din subong tanan sa aton niya showroom, no? Banana, kamote, taro, kangkong, sarisa chips, no? Wow. Basta damo diri, yes. Tapos tanan naman niya klase sang mga tarts, ari naman di. Mga langgaw, sinamak, mascovado, kape, uling, gagamit ang kawayan. Ari kita diri, sir. Grabe. At gani mga trapo bala, sir, nagamit sa aton nga mga kautura, ginahimo sa aton mga kauturan nga mga priso or ara sa sulod bisang isa naman niya ka institusyon, ari man di, sir, sa aton nga showroom. O kanami kay even ang mga persons deprived of liberty, no, Yes, inside sir, the jails ang ang PDLs. may mga produkto padagli. Do you also have ma'am products from the IP communities dira sa Negros Occidental? Yes, sir. May ari man tadi, may mga oils na di sila. Tapos may mga buting-ting na di sila ginapang-obra. Na blend sila ka unique ni sila yung mag-ubra, mga banik nila ari na di. Ka So, very mga baskets. very inclusive gid ka showroom, no, ang mga tawo o kung mga kauturan naton nga may difficulty to reach sa mga usual nga mga trade fair, may avenue gid pinaagi sa showroom. Kag sa aton sinima nga mga kauturan nga luyag nga mag sulod sang ila sini nga mga baligya o kung mga produkto sa showroom, ano ba ma'am ang mga qualifications sa kinahanglan bala dugay na nga naga-negosyo, may mga permits bala nga kinahanglan iproseso para nga maka-display sang ilang nga produkto sa inyo showroom? Kaya ang target agad be, sir, wala labot nga ang mga naga-exist na nga daan niya business buligan tapagin sa pag-market sa ila product.
ang aton pagid sir nga goal is ang nagasugod pagid ja buligan ta pagid. So amo na akong gakagto diri sila. Ang requirements ng gid naton is dala sila sang sample anay sing ila produkto para for assessment. Kag kay para kung may dapat sila i-improve, ma-improve gid nila. Pero kung wala na problema sir, automatic sir ma-fill out na sila sang form and then makasulod ng ila produkto. As to the permits and other things nga dapat nila nga i-comply man, ginabuligan na sila sir sang office. Kag ang DTI may ari man diri ng table ginhatag sang province nga maka-assist man sa ila. In as much as possible, gina-encourage tagid sila nga mag-precurar man sang ila nga mga kapapilan. Kiti sa uli sir, ginatanaw naton may market gid sila nga dako mo. Di kung ang ilabi nga mga produkto wala daya sa nagakaigo nga mga kinanglan nila kabudlay man mag-market sa dako nga ano gani opportunity. Like ang kita da namon sir like kung magkagtok sa IFEX or magkagtok sa Manila Kisa or ining mga nagatan-aw gid bala sang mga nutritional nga mga information about the product. Ginatan-aw gina nila sa packaging. So kisa kung ang aton nga mga produkto namit na siya, no? Pero wala sang amo sina nga mga information ang aton nga mga customer daw nagakawad-an sang gana nga magbakal sang ilang produkto. Pero pag madala din nila sir sa aton nga showroom, hindi gid sila magproblema kami tawo na di dayon nga na-assign nga mag-assist sila nga ini sa gali dapat ang imong label may amusin eh. So hindi gid sila mabudlayan. And then amo na ma-fill out lang sila form. Pag fill out nila form, dala sila sa ilang produkto. Kagamo na ang balko kaina pag may kabudlayan sila sa pag-deliver sa ila diri produkto, mas schedule kami na dayon hakotay sila product kung diin sila Grabe. nga lugar. Kanami nga suporta sa nga inyo sini ma'am nga opisina. Sa mga kultura naton ma'am kay earlier mentioned no nga hindi lamang market promotion, you also do trainings, you also do capacity building sa mga magasugod pa lang ma'am nga mga MSMEs. Ano bala ang mga proseso para maka-avail man sila sang libre nga training sa inyong opisina? Ang tanan di sir naton nga training sa provincial government through his office sa TLDC, free ni siya sir tanan, wala gid bayad. Ang proseso lang gid is masulat sila kay Gov Lacson, tapos makagmanaog din sa mo ni office mo. So, pag okay na ganit tanan, kag ma-assess na ang ilang gusto nga training, kag nag-istoryahanay na kami kay tungod na, di ba, may assessment team na yung panaog sa ila. Ang tanan dayon sir nga training, ipapanaog na sila nga lugar. So, ang ginaubra pag ginadibi sir namon subong ang training ginahimo gid bala kung diin sila haw. Kay nami igad man bala nga kung ang training let's say adto sa kabukiran sang kun diin da nga lugar, ang gamiton mo man nga saging halin sila og saran or halin sila pananom no kay pagtilaw nila mabala mo na ang impact no ang impact sina. So amo lang gid na siya kahapos no masulat lang gid sila basta available ang team sa pag training ano gina, schedule gina dayon training. Pero hindi man na nasa service ang nga masulat sila kay most of the time sir ano kami mo. May team kami nga nagapanaog bala sa ground. Kag isa-isa pag ito sunod ang mga asosasyon nga daw kag kinahanglan sang training. Galing kita mo na nabagisa sir raw nang sa kadako mo sang province of Negros Occidental, may aragid man kita nga daw hindi na naton malabayan. So, ang ginaubra namon, gina-advertise namon sa mga LGU, may mga TLDC coordinators, kita sir sa ano mo, sa taga LGU. So, sila nang amo, ni ginapangaya, ang napado, kabis nga hindi pa sila magsulat, ginakaduan na sila, ginapabalo nga ang province may programa nga pwede naton ma-share sa inyo. Kanami umatian nga aside nga kamo mismo ma'am no ang nagapalapit sa mga lugar kung sa diin na posible hiwaton ang training, mismo gali ang mga pumuluyo o kun mga asosasyon o kun mga grupo sa mga MSMEs ang mahimo makasuggest nga amo niya ang gusto namon nga training. It's not the other way around nga maanunsyo lang nga we will be conducting this training kung sino ang interesado amo ang mag-pa-register, but in your case kamo mismo nagapangayo sa mga suwisyon kung ano ang gusto nila iya nga training nga suwak sa ila sini nga gusto nga negosyo. And ma'am sa mga kauturan nato na we understand ma'am nga ti sa subong medyo
hindi gid ang makabudlayan sa aton nga ekonomiya considering the impact sa nga kinagamo karon sa Middle East. Madamo man sa nga mga kauturan naton nga luyag nga maka-extra income pinaagi sa mga business. With this, ma'am, ano pagid ang mga programa nga ginapatuman karon sa inyong ahensya other than the training, the market promotion, may mga iban pagid bala nga mga programa nga ginapanumdum na ang inyo sining opisina? Ang provincial TLDCB, sir, may 4 gid kami ka-majors na programs na gina-implement. Ang number 1, ang gina ang livelihood skills training. Ako sa diin ginakandak naton, community-based, gamit ng mga raw materials na may ara sila, with consultation, kag-agreement. Nga mo ginang gusto nila nga i-training, kag tapos may market na siya. So, food na siya, sir, kag non-food. Tapos, after sila ma-training, ang nagyatinghuan, tagid nga dapat, hindi lang ta magpanaog sa training lang, hindi lang ta magpundo sa training lang, dapat may marketing platform gid kita. So, amo na sa sir sa aton nga showroom, may ara man kita display sa aton Negros Residences, may ara man sa Mambukal, may ara man inadalagi nato ng ilang products. Tapos sir, may ari man kita diri sa ginatawag na SSF Shared Service Facility. May ari kita diri sir sang mga machines or equipment nga kung ang ila produkto baligya, ang ginahimo na sir is i-process naton into another product. So ina sa sir, dako gini siya nga bulig tani sa aton yung mga farmers bala nga kisa hambal sila, wala na sila kahabuyan sa ilaw or wala ang ilang mga produkto bala hindi na mabakal. Ang ginahimo nila ginahaboy na lang nila. So diri sa province kung may opportunity pa man lang makuha kana para ma-develop ta into another product kag mabalik sa ila kag mabaligya nila, so may ari man kita diri nga service. Tapos sir, may ari man kita diri sir ang TESDA Subong nga partnership sa TESDA pagtuon bala sang driving do dra kami nagasugod. Nag-establish kita do i-launch na sir namon sini nga June nga ining aton nga mga gusto mag-avail sa driving bala sir kamahal bala daan sa sang driving nga mga enrollment para makakuha ka sang license. So mayo man sir kay nagsugod ang aton diri nga NIR TESDA nga ang province daw himuon nila do ka driving school man. So, i-open siya sir naton sa aton tanan nga nga mga LGUs, makampaign kami sina kay para at least may ara kita mabuligan nga mga interesado maging driver nga sa ulihi magka-certification sila, hindi magi sila makagwa diri sa Pilipinas, pero kung may available sila nga salakyan, pwede nila ma-drive or diri man lang sa locality, pwede nila ma-applyan, at least certified na sila nga wala sila sandako nga gasto nga ipagwa sa ilang nga bulsa. And then ginahanduman naton nga tani madayon man ang aton certification sa cookery kay gadamo diri sir ang aton yung mga restaurants kag nagapangita gyud sila permits and certification from TESDA, no? So man ang aton nga gitinghuan nga tani tigayon man ang ina siya nga partnership 26 ends. Wow, kanami matian ma'am nga hindi lamang livelihood and business development ang focus ng inyo sining opisina. You also have skills development para nga makahatag man trabaho, hindi lamang negosyo sa aton sining mga kuturan, and looking forward gang inyo nga handong nga makaproduce sa mga drivers, cook and other employees ang mangin katumanan soon. Ma'am, for sure you are not alone in this journey. Madamo sa mga organisasyon, mga ahensya sa gobyerno ananging katuwang sa inyo sining opisina sa pagdulong sang sining mga benepisyo sa mga Negrense. Before we close, ma'am, or before we throw the last question, may mga luyag kabala pasalamatan. Sir, una gid damo gituod sir, no, other than the leadership that we have now sa diri sa province of Negros Occidental, no, paulihi ko na sila kay syempre hindi man sir sila na gid namo niya tanan ma-implement, no, diri sa office kung hindi tungod sa ilang suporta. Ang iban gid sir nga mga agencies nga partner namon subong is amo na siya ang aton nga Department of Trade and Industry kay sila gina ang naga-open sang avenue for our office, for our MSMEs nga assisted, nga mamat gitudo ang ilang mga produkto, no, ng aton mga local nga products. So, susubong, through sa leadership man ni
Engineer Lena Cardinal, no, upod sila ni Engineer Tupas, Anjimar, sila ni Sir Makel, kag sila ni Sir Gab, kay sila ginapermi mo ang upod namon sa pag obra sa amon yung mga responsibilities sa mga MSMEs, kag diri sa office ang ila digin butang subong is si Sir Ronan, at ako ginangako niya pasalamatan sa ila kay at least sa businesses nga side, mas mag-guide man kami nila kung paano namon buligan ang amon yung mga assisted MSMEs. Kapasalamat man kami syempre sa TESDA kay sa iba namon nga mga ginatanaw nga mga programa, ara sila nga maghatag ka magsuporta man sa amon sa pag-implement sina, no? At syempre gisagamba lang tanga pa sudlon tani sobraho, pero may mga requirements man ang aton yung mga companies, di ba? So at least TESDA. Si DOST, sir, pinapasalamatan gina naton si DOST, kay tungod sa DOST kadamo man sir sang mga tungod sa ila man nga guidance, no, sa mga scientific nila nga mga inputs bala sir how sila nang nagahatag sa amon. Ang ANP sir, naga-partner gid kami na sa ila, kaya syempre marketing of products man ang ila, no. Lapit na lang ganing aton nga Negros Trade Fair, 40th Negros Trade Fair sa SM Aura. So dako man ang bulig nila para ma-market ang local nga products ng aton gina-assist sa aton nga province. So buko pasalamat gid kuya sa suporta sa aton administration subong kay Gov Lacson, no, sa aton Vice Gov Alonso, sa aton mga board members, sa amon nga provincial administrator kay Attorney Refrando P. Diaz nga ang suporta bla sir how budlay bi mag-ubra kag budlay mag-implement sa tanan nga plano kung ang support is hindi amo sina ka baskog. Pero ako sir kapatigid ko nga siguro nakita magid nila ang impact sa sining programa ang gina-implement sa sining office sa aton nga mga Negrosanon nga naging rason man kung nga ang suporta nga dapat kinahanglan sa sining office kag sa sining mga MSME, sa sining mga asosasyon, cooperatives, basta tanan nga organizations sa gina-reach sa sining office, ginahatag man nila. So amo na gapasalamat gid ko. Pagdi syempre sir pasalamat kita sa Dios. Kay wala ta niya ginapabayan sa aton nga pagpaminsar, pagplano, pag-implement, kapag monitor sa todo sa sinitanan nga mga programa sa province through this office. Amen. Indeed, your victory, ma'am, is a product of combined efforts, and we are thankful gid no nga kag malipayon nga mabatian nga madamo sa mga kamot nagabuligay para nga mapasanyo gid ang kabuhi kag plangabuhian sa mga Negrense kag sa mga masunod pa nga mga makabenepisyo sa inyo nga mga programa. Lastly, ma'am, ang imo sini mabilin nga mensahe sa tanan nga mga micro, small, and medium enterprises o kun MSME sa probinsya sa Negros Occidental. Sige sir, before ko sir maghatag sa ako ni mensahe gali sir sa MSMEs, hindi ni siya nakon dapat sa paglipatan gikabalugi ko sir nga ini siya bunga lang gid ni siya sang hindi lang nina bunga sang akon man bi pagpaminsar kag kung ano pag ang pwede mahatag sa aton MSMEs, bunga man ni sa sir sang kapisan sang tanan ni upod ko diri sa TLDC. Kag para sa akon sir, hindi ni siya naging mabinungahon kung hindi mas sa tudo nga suporta sa tanan nga staff diri. Budlay bla sir mag-implement bla sir sa isang programa kung ang maupod mo sa opisina hindi amo naka-cooperative, di ba? Kag hindi man amo sina kasagad, kag hindi amo sina kaalam akong gina-acknowledge ko gina sila. It's because that ang success para sa akon sa sining opisina naging fruitful gid kitungod gid kag ara sila, no? So ang mensahe ko lang sir sa aton nga mga MSMEs kag sa tanan namon nga gina-partner sa sining nga programa, madamo ina salamat una gid sa trust na ginahatag nyo sa sining nga office, no. Hindi man namon kis ama perfect ang implementation sinitanan, pero ang opisina open isa sir para magpamati kung may ara pagid sila suhestyon kung paano pagid naton ma-improve ang pagbulig sa ila, no. Hindi man namon tanan mahatag kay kabalugi kita may mga limitations kita. Pero kapatigid kami nga sa padayon nga pagbaka-baka para ma-achieve naton ang goal namon para sa ila, ang goal Manila para gid sa ila negosyo kag para gid sa ila panimalay, matabo gid na siya. Basta ululupod lang kag may pag-intsindihan na ibala sir how. Kag amo na amo nambal ko salamat gid sa trust nga ginahatag nyo sa amon diri sa office
ang akong sir nga cellphone open na sa sir 24/7. Hindi na ko nakisa ka reply kung tama na kasako. Ti pasensyahon man ko nila no. Iti syempre dasagi sa naga-message. Pero mo na siya basta kabugtaw lang ko kag daw wala sa mga meetings kag hindi amo nakasako maka-reply ko na kisa gabi kisa kaagahon ako makita ako daw green pa na sa messenger ang ilang nga account. Pero ang opisina sir open gini siya para sa tanan nga gusto kag willing makipag-partner sa programa nga mayari kami diri subong sa Province of Negros Occidental TLDC. Ma'am Liberty, for your sharing with us and for inspiring us with your hard work kag siyang victory for your works and words para sa bayan. Madamo gid nga salamat kag padayon. Sir, salamat gid sa imo sir ha. Thank you so much Radio Pilipinas for this opportunity to share the services and programs of the provincial government TLDC sa kahanginan kag sa tanan nga nagapamati sa inyong programa. Sir, God bless you also. You're a big part of this success. Tete syempre ang media especially nagid kung capacity pala sa tanan ni ginabalita no. Gina-acknowledge gid ang tanan niya effort. Isa gid kamo sa dako nga instrumento para nga mapanami pagid ang pag-deliver sang service. So thank you so much, sir. God bless you also. It's our honor, ma'am, to share stories that inspire people, and thank you, Gid, for trusting us kag sa pagpahatag sa imo sining oras subong nga aga. Ma'am Liberty Alarcon, ang head sang Technology and Livelihood Development Center of Province of Negros Occidental. Thank you so much, ma'am, kag padayon. There you have it, mga biyan, si Ma'am Liberty Alarcon, ang pinuno sang sir. Thank you. Technology and Livelihood Development Center sa Provincial Government of Negros Occidental sa isa ka mabilungahon nga istorya tuhoy sa ila sining mapagtingwa para matibong kag makilala pa ang produkto sa Negros Occidental pinagi sa pagbasanyog kag pagpabakod sa mga kapasidad sa aton sining mga local MSMEs sa Negros Occidental. Mabiyan, gustong tumantamang palawig pa kamagatag sa mga dugang nga impormasyon. Sabto sa iway na kita sang oras nga nabilin sa aton sining nga pagpangalagad. Diri lamang ko tumatong edisyon sa mga adlaw sang Webes, Mayo 28, tuig 2026. Sa ngalan na lamang sa akong mga katuwang technical, Mr. Alan Defante sa studio, kay Mr. John Magallanes sa transmitter. Ako naman ang inyo ng inalaga, JP Harvas. Madamo gid nga salamat sa inyong pagpamati. Maayong aga, Pilipinas. Balita, issue, kag iban pa. Diri sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.